Sa loob ng mahigit isang dekada, paulit-ulit na laman ng usapan sa PBA ang pangalang Calvin Abueva. Minsan dahil sa kanyang galing, minsan dahil sa kanyang kontrobersya. Pero anuman ang dahilan, hindi nawawala ang pangalan niya sa usapan. Ito ang kwento ng taong tinaguriang The Beast, Calvin Abueva. Ipinanganak si Calvin Abueva noong February 4, 1988 sa Pampanga. Hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Lumaki siyang walang ama matapos silang iwan ng kanyang Amerikanong amang si Calvin Lynch noong sanggol pa lamang siya. Ang kanyang ina na si Evelyn Abueva at ang kanyang lola ang nagsikap upang maitaguyod ang kanilang pamilya sa kabila ng kahirapan. Sa mga barangay court ng Pampanga, siya unang nahasa bilang manlalaro at dito rin nabuo ang kanyang matapang at walang takot na personalidad. Nag-aral siya sa Holy Angel University bago tuluyang mapunta sa San Sebastian College Recoletos sa NCAA. Dito nagsimulang makilala ang kanyang pangalan sa buong bansa. Kasama ni Ian Sangalang at Ronald Pascual, bumuo sila ng tinaguriang Pinatubo Trio na naging isa sa pinakamalalakas na grupo sa collegiate basketball. Noong 2009, tinulungan nilang makuha ang NCAA Championship para sa San Sebastian. Ngunit mas lalo pang umangat ang kanyang pangalan noong mga sumunod na taon. Sa NCAA Season 88, gumawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang manlalaro na nanguna sa puntos, rebounds at assists sa iisang season. Isang pambihirang tagumpay na hanggang ngayon ay isa pa ring mahalagang bahagi ng kanyang basketball legacy. Dahil sa kanyang dominanteng performance sa kolehiyo, naging isa siya sa mga pinakaabangang manlalaro sa 2012 PBA draft. At noong araw ng draft, pinili siya ng Alaska Aces bilang second overall pick kasunod lamang ni Junmar Fajardo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Marami ang nagtanong kung kakayanin ba niyang dalhin ang kanyang agresibong laro sa professional level. Ngunit hindi nagtagal ay pinatunayan niya ang kanyang sarili. Sa kanyang rookie season, agad siyang naging Rookie of the Year at naging mahalagang bahagi ng Alaska. Dito rin tuluyang nakilala ang bansag niyang The Beast. Hindi siya ang pinakamatangkad sa court, ngunit sa bawat laro ay ipinapakita niya ang kakaibang lakas, puso at determinasyon. Kilala siya sa kanyang hustle, depensa, rebounding at kakayahang magbigay ng enerhiya sa kanyang buong koponan. Habang lumalakas ang kanyang pangalan sa liga, nagsimula ring dumami ang kanyang tagumpay. Noong 2013, naging bahagi siya ng Alaska team na nagkampiyon sa Commissioner's Cup. Sa mga sumunod na taon, patuloy siyang naging isa sa pinakamahalagang manlalaro ng liga. Noong 2016, nakamit niya ang isa sa pinakamalaking individual na parangal sa kanyang karera nang manalo siya ng Best Player of the Conference. Muli niya itong nagawa noong 2021 habang naglalaro para sa Magnolia Hotshots. Bukod dito, ilang beses din siyang napabilang sa mythical teams ng PBA at kinilala bilang isa sa pinakamahusay na all-around players ng kanyang henerasyon. Bukod sa kanyang tagumpay sa PBA, naging mahalagang bahagi rin siya ng Gilas Pilipinas. Dito mas nakita ng mga Pilipino ang kanyang puso para sa bayan. Noong 2015 FIBA Asia Championship sa China, naging isa siya sa mga paboritong manlalaro ng mga Pilipino. Sa bawat laro ay ipinapakita niya ang kanyang walang sawang depensa, rebounding, at pagiging handang gawin ang mga bagay na hindi makikita sa box score. Malaki ang kanyang naging ambag upang makuha ng Pilipinas ang silver medal sa torneo. Noong 2017, muli siyang naging bahagi ng iba't ibang kampanya ng coach sa Gilas Pilipinas at Australia Brawl noong 2018, isang pangyayaring naging balita sa buong mundo. Sa parehong taon, nagkaroon din siya ng problema sa Alaska matapos hindi makadalo sa ilang ensayo at laro. Kalaunan ay na-trade siya sa Phoenix Fuel Masters. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang mahusay na paglalaro. Ngunit noong 2019, dumating ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang karera. Nasangkot siya sa kontrobersyal na insidente laban sa TNT import na si Terrence Jones. Nadagdagan pa ito ng isa pang kontrobersyang may kinalaman sa kanyang asal sa courtside. Dahil sa magkakasunod na insidenteng ito, nagpataw ang PBA ng indefinite suspension laban sa kanya.
Mahigit 16 na buwan siyang hindi nakapaglaro. Para sa maraming atleta, maaaring iyon na ang katapusan ng kanilang karera. Ngunit hindi para kay Calvin Abueva. Habang suspendido, sumailalim siya sa counseling community service at iba't ibang programang ipinag-utos ng liga. Mas pinagtuunan din niya ng pansin ang kanyang pamilya at mga negosyo sa Pampanga. Noong 2020, matapos matugunan ang lahat ng kondisyon ng PBA, pinayagan siyang makabalik sa liga. Marami ang nagduda. Marami ang nagsabing hindi na siya magiging katulad ng dati, ngunit muli niyang pinatunayan ang kanyang halaga. Noong 2021, habang naglalaro para sa Magnolia Hotshots, nakamit niya ang kanyang ikalawang Best Player of the Conference Award. Isa itong malaking comeback para sa isang manlalarong halos mawalan ng karera dahil sa kanyang mga kontrobersya. Matapos ang ilang taong pagkawala sa Gilas Pilipinas, muli siyang nabigyan ng pagkakataong makabalik sa national team pool noong 2023 sa ilalim ni Coach Tim Cone. Nakasama siya sa mga ensayo at paghahanda para sa Asian Games sa Hangzhou, China at umaasa siyang muling maisuot ang jersey ng Pilipinas. Ngunit ilang araw bago ang torneo, hindi siya naisama sa final lineup dahil sa eligibility issues. Labis itong ikinalungkot ni Abueva, ngunit ipinakita niya ang kanyang suporta sa koponan. Sa huli, nasaksihan niya ang makasaysayang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas ng gintong medalya matapos ang 61 years ng paghihintay. Sa buong karera niya, ilang beses na rin siyang na-trade sa iba't ibang koponan. Hindi dahil kulang siya sa talento, kundi dahil sa kombinasyon ng kanyang mataas na trade value at mga kontrobersyang minsang nagdudulot ng hamon sa kanyang mga koponan. Gayunpaman, sa tuwing nalilipat siya ng team, laging may management at coaches na handang sumugal sa kanya dahil alam nilang kaya niyang magbigay ng enerhiya, depensa at panalong mentalidad. Sa labas ng basketball, isa siyang asawa, ama at negosyante. Sa loob naman ng court, nananatili siyang isa sa pinaka-pinag-uusapang manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Hindi man siya naging season MVP, hindi man naging perpekto ang kanyang karera, at kahit marami siyang naging kontrobersya sa loob at labas ng court, hindi maikakaila ang naging epekto niya sa Philippine basketball. Sa loob ng mahigit isang dekada, nagbigay siya ng mga larong hindi makakalimutan ng mga fans, mga laban na puno ng puso, tapang at matinding kompetisyon. Si Calvin the Beast Abueva, isang manlalarong maaring mahalin o kamuhian, ngunit hinding-hindi mababaliwala